Paano nga ba ginagawa ang isang leader? Saan nga ba nagsisimula ang isang leader? Ang ating mga OFW saan man sa mundo, leader din po kayo. Leader kayo kung saan kayo naroroon sa inyong mga ginagawa. Ito po ang inyong Bantay OCW, hatid ng Overseas Filipino Network, ang inyong OFN Media. Ako po si Susan K. And I remember, Mr. Lau, may nasabi kayo na pagdating sa pagbibenta, yung dulo ng mga ginagawang ito ng mga kababaihan, ay pwedeng-pwede naman ninyong matulungan. Doon ako magpasok as businessman. No? Kasi ang paggawa kasi madali lang yan. No? Pero ang bottom line yan, saan ibenta? So doon ako papasok. Tulungan ko sila kung paano mabenta yung produkto nila. Kumusta naman po ang mga kabataan dito sa Santa Cruz? Marami rin ba sila o lumalabas na ng inyong bayan itong mga kabataang ito? Yun nga ang problema sa mga kabataan ngayon. Doon minsan nalulung sa droga kasi walang activities na dapat ibigay. No? Walang naibigay na sports. Kasi yung existing na plaza ngayon, kinonvert ng eskwelahan. Supposed to be yun ma-involve yung mga bata. So, mahalaga naman yung eskwelahan, pero kasing halaga din nun yung kanilang pangkalusugan. Kaya sabi ninyo, dapat sports plaza siya. Yung sa mga kabataan naman, dapat bigyan natin sila ng oras na mabisi through sports. Yan. Kasi kung malakas na pangkalusugan, malakas na pangangatawan, ano yan? Attentive at definitely po hindi papasok sa iba't ibang mga masasamang gawain. Maliban sa sport, kailangan edukasyon. Gaano kahalaga ang edukasyon kay Mr. Lau? Importante yun kasi kapag may education ka, mas madali kang makahanap ng trabaho. Patuloy po ninyo nababanggit ang inyong anak na si Mayor June Lau sa kanyang mga nagawa sa Santa Cruz at sinabi ninyong ipagpapatuloy naman inyong dalawa ito. Bakit ngayon ay magkasama kayo? As father and son, Ma'am Susan, mas importante kasi yun. Kasi kung magkaiba kasi ang combination, mahirap i-implement ang project kasi harangin man yun sa isa. So as father and son, kung anong plano, including sa mga counselor, mas madali ma-implement ang project. Hindi po kayo politiko. Hindi kayo ay politiko. isang negosyante. Ako ang negosyante. Pero mas maganda ang negosyante. No? Kasi as negosyante, pag magpasok ka sa politics, maging public servant. So as public servant, kailangan ibigay mo sa tao ang serbisyo. At para sa inyo, advantage nyo yun. Magandang kombinasyon yun. Yes, magandang combination. As a businessman, lahat na magpasok ng businessman, hindi na mahirapan sa akin kasi as businessman, very friendly tayo niya, investor friendly. Invite tayo ng mga investor. Kailangan din ng gobyerno ang pera para mapatakbo natin lahat ng mga project natin. Yung pera na yan is para sa mga proyekto, hindi sa pangsariling interest. That's right. Very clear naman po yung message na yan, Mr. Lau. At sa bahaging ito, pwede bang iwanan ninyo ng paalala yung ating mga kababayan? Anong gusto ninyong sabihin sa ating mga kababayan worldwide na nakatutok sa ating ngayon? At syempre sa inyong mga kapamilya sa Santa Cruz, Davao del Sur. Yun lang ang masabi ko. Ang platform ko is good governance and no corruption. Bakit ninyo panghahawakan yung good governance, no corruption? As a good leader, maasahan niyo ang good governance. Ayan, thank you very much, Mr. Lau. Mga kaibigan, si Ginoong Jaime Lau, ang patuloy po na naglilingkod sa ating mga kababayan saan man sa mundo sa pamamagitan ng inyong Bantay OCW Foundation, Good Leader, Good Governance. Ito naman ang sinusulong ni Ginoong Jaime Lau at ng kanyang mga kasamahan. Para sa OFN Media, ang Overseas Filipino Network sa inyong Bantay OCW program, ako po si Susan K.